Panawagan kay Pepsi na nagpadala ng kwento noong September 2024, putol na kwento. Naka 2,900 words ka na, 1,100 words na lang, isang kwentong buo na sana. Kung nanonood o nakikinig ka man ngayon, Pepsi, pakituloy na. Maraming salamat din sa mabilis na pagresponde o pagsagot sa panawagan natin ni Drake ng San Mateo, Isabela. Susunod na ngayong kwento sa KNBK. Samantala, ito namang kwento ni Nelson na binasa 3 years ago, kung hindi ako nagkakamali, ay mayroon ng part 2 at ito'y kasali na dito sa package ng kwentong ito. So, first part, yung kanyang lumang kwento in 2021 at ang kanyang bagong part 2, mapapakinggan nyo ngayon dito sa Kahugot TV, The Kahugot YouTube channel. Dear Kuya Bono, mayroon akong taong kailangang protektahan. Isang napakahalagang tao na ayokong ipahamak. Itago na lang natin siya sa pangalang Eloy. Kuya Eloy. Dito siya sa Caraga, Mindanao nakatira. Yes, nandito rin ako ngayon habang sinusulat ang aking kwento. Sa kasalukuyang petsa na October 5, 2023. Dito rin ako isinilang at lumaki, katulad ni Kuya Eloy. Isa din akong manobong lumad, kaya nga, gwapo kami. Biro lang. Anyway, hindi na ako taga dito. Nagbabakasyon na lang ako ngayon at mayroon lang akong mahalagang hinihintay kaya't hindi pa ako nakakabalik ng Bulacan kung saan naroon ang bahay ko. Isa akong OFW, Kuya Bono, at sa Korea ko nga natutunang makinig sa mga kwento mo. Impluwensya ng ka-dormmate kong si Bong na taga Nueva Vizcaya naman. Masarap kasing makinig habang nagtatrabaho. Halos hindi mo namamalayan ang oras. Buti nga't nauso ang earpod at medyo mahaba dati ang buhok ko kaya't hindi latang may nakapasak na earpod sa tenga ko. Bawal kasi ang naka-headphone habang naka-duty. Mahigit 7 taon ako sa South Korea. Nito lang August 7, 2023 ako nag-flight pa uwi para mag-asawa na. 35 na nga pala ako ngayon, Kuya Bono. Pasensya na kung hindi organize ang pagsusulat ko. College graduate ako, BSIT, pero ang pagsusulat ng kwento ay alam kong hindi ko forte. Mahilig lang akong makinig. Actually, kahit ngayon nakikinig ako ng mga 3 hanggang 5 kwento sa loob ng isang linggo. Sabi ko dati nung nasa Korea pa ako, kapag may asawa na ako, susulat din ako dahil gusto kong maging ending ang kwento ko ay may asawa na ako, isang taong mahal ko, at siyang makakasama ko habang buhay. Tahimik at payapa na ang lugar na ito sa Mindanao. Hindi kagaya ng mga bata pa kami na maya't maya may putukan sa pagitan ng mga sundalo at mga rebelde. Nasanay na nga kami noon eh. Parang ordinaryong araw na lang ang makarinig kami ng putukan dyan. Maraming babaeng na byuda, maraming anak ang nawalan ng ama at kabilang ako doon. Hindi ko ikakahiyang sabihing rebelde rin ang aking ama at ang dahilan ay maaga kong naunawaan. Kung hindi nga lang kay ina, malamang rebelde rin ako ngayon. Nakapag-aral kahit papano sa ina, nakatapos siya ng high school sa edad nga lang na 21, while si ama ni grade 5 ay hindi niya inabot.
Mahirap ang mag-aral sa parte ng mga lumad, alam niyo naman siguro ang dahilan. Ang mga paaralan namin sinusunog o ginagawang kampo ng mga sundalo. Mga teachers namin pinararatangang supporter ng kilusan. Kaya si Ama, grade 4 lang ang inabot. Naghiwalay nga pala ang magulang ko bago mawala si Ama. Umibig sa isang lalaking taga-bayan si Ina. Nakilala niya si Tito Waldo habang naglalako ito ng gulay sa palengke. Sampung taong gulang na ako nun. Masakit man ay natanggap ko ang pagkawala ni Ama. Pero ang pag-aasawa ni Ina sa iba ay hindi ko madaling natanggap. Nasaktan ko nga si Ina nung pilit niya akong isinasama sa bayan para doon na tumira sa bahay ng bago niyang asawa. Naitulak ko siya ng malakas. Sumadsad siya sa sawaling dingding ng aming bahay at yun ay nagiba. Nahulog siya pero hindi ko na siya tinulungan dahil sinamantala ko yun upang umalis. Hinanap ko na ng mga kaibigan kong sina Saldi at Mong. Sasama ako sa kanila sa bundok para hanapin ang kampo. Alam namin na maraming bata doon ang nagsasanay para maging army ng makakaliwa. Sa baryo ay hindi ko nakita si Saldi. Sabi ng isang bata, umakyat na raw sila. Sumunod ako mag-isa pero muntikan akong mamatay dahil habang naglalakad sa kagubatan ay bigla na lang nagkaputukan. At bigla akong nabuwal dahil may taong bumangga sa akin. Takot ko lang noon. Pero nawala ang takot ko nung malaman kong hindi niya ako binangga para saktan kundi upang iligtas sa nagliliparang mga bala. Ang taong iyon ay si Kuya Eloy. Gumapang kami sa damuhan, dahan-dahan hanggang sa makalayo kami ng bahagya sa medyo ligtas na lugar. Pero nanatili kami nakakubli sa matataas na damo. Nung maramdaman naming nag-alisan na mga naglalaban, lumakad na rin kami palayo. 10 years old ako noon, Kuya Bono. 17 naman si Kuya Eloy. Buo daw ang kanyang pamilya. Hindi rebelde ang tatay niya pero malupit daw ito sa kanya kaya siya gumagala, nagnanakaw para mabuhay. O Kuya Bono, proud pa siyang magkwento noon ng mga pagnanakaw niya, hindi lang sa mga bahay, kundi maging sa bayan. Nung una hindi rin mabait sa akin si Kuya Eloy. Ginawa niya akong utusan. Pinagtitripan niya ako, ginagawang katatawanan. Hindi ko makakalimutan yung bigla niya akong tinulak sa talon o waterfalls. Hindi naman kataasan yun, mga 6 na metro lang siguro ang taas. Yun pala, susunod din siyang tatalon. May pagkasalbahay sa noon, pero hindi madamot sa pagkain. Sa bawat bunga ng punong maakyat niya, binibigyan niya ako. Sa bawat hayop na mapatay niya at iniihaw, hinahatian niya ako. Pero dahil nga hindi ang pagsama sa kanya ang dahilan kung bakit ako nasa bundok ay humiwalay ako sa kanya. Pero hindi pa ako gaano nakakalayo ay may mga rebelde ako nakasalubong. Sinabi ko agad ang pakay ko, pero inutusan ako ng isang matanda na kilala ng ama ko na bumaba na lang daw ako ng baryo at bumalik sa nanay ko. Masyado para akong bata at isa pa ay nasa peligro daw ang kalagayan nila at wala silang panahong magsanay na mga bata. Tinanong ko noon kung nasaan sina Zaldi at Mong. Ang sabi niya, pinauwi na rin daw ang mga ito. Napilitan nga akong bumaba at inisip ko na lang kung paano ako mabubuhay ng mag-isa. Total, tiyak namang wala na si ina sa aming bahay. Ako na lang ang titira doon. Mag-aasawa na lang kako ako ng maaga para may makakasama ako. Pero habang naglalakad ako sa kaparangan ay may tumama sa batok ko. Nakita ko ang pagbagsak ng bunga ng bayabas sa gilid. Paglingon ko sa likod ko'y nakatawa sa akin si Kuya Eloy. At ang damit niya ay hawak niya sa laylayan. Kita ang pusod niya dahil sa t-shirt niya ginawa niyang sisidlan ng mga prutas na kanyang pinitas. Tarantado siya pero hindi siya madamot kaya't naisip kong ayain na lang siya sa aming baryo at siyang makakasama ko dito sa aming bahay.
Itong bahay namin noon ay halos kubo lang. Ngayon ay medyo malaki na. Kalahating hollow blocks ang dingding, kalahating buho. At humahanga ako kay Kuya Eloy kung paano siya nakapag-akyat ng hollow blocks dito sa napakalayong bundok. Siguradong katakot-takot na hirap at sakripisyo ang kanyang ginawa. Iyero na rin ang bubong at may malawak na balkonahe sa harapan na siyang pinwestuhan ko nung dumating ako. Nakakandado kasi ang parehong pinto sa harap at sa likod. Malalaking kandado pa naman. Sa kabilang barangay na nasa 30 kilometro ang layo, may kuryente na. Dito wala pa rin at hindi ko maintindihan kung bakit noong panahong magulo dito ay mas marami pang nakatira dito kaysa ngayong tahimik na. Dati, iniiwan namin ang lugar na ito kapag pinapaalis kami ng mga sundalo. Pero kapag lumamig na naman ang sitwasyon ay bumabalik kami dito dahil magandang lupa dito. Malapit pa sa ilog at may sapat dyan na napakalinaw lagi at napakalamig ng tubig mula dyan sa bundok. Ngayon kung bibilangin ko ang mga bahay dito, nasa 8 na lang, magkakalayo pa. Dati dyan sa tapat, sa kabilang kalsada, kung matatawag mang kalsada yang daanan lang naman ng mga tao at kalabaw, nariyan dati ang bahay ni Nazaldi na kababata ko. Ngayon wala ng bahay dyan at ang makikita mo ay mga talahib at matataas na puno at ang kawayanan sa gawing doon na ngayon ay napakalago. "23 years na nga pala ang nakaraan simula nung umalis ako dito. Napakatagal na panahon na yon pero ang lugar na ito ay halos hindi nagbago. Marami pa ring bahay ang halos kubo lang. Sa lugar na ito, isang bahay namin o bahay ni Kuya Eloy ang medyo maayos. Naisip kong nakadilihensya sila mag-asawa. Oo, may asawa na si Kuya Eloy nung umalis ako. Si Ate Liway na matanda sa kanya ng 2 taon. Uli lang lubos si Ate Liway at isa siyang masipag at matapat na babae. 23 years na ang lumipas mula noon pero bakit nung dumating ako dito ay walang tao sa bahay na ito? Hindi ba sila nagkaanak? Nasaan sila? Ito ang mga tanong ko noon habang naghihintay ng mapagtatanungan. Hanggang sa di kalayuan may nakita akong babaeng may bitbit na basket. Kahit sa malayo ay aninag ko ang kagandahan ng kanyang mukha. Dahil dito ay tumayo ako at inabangan siya sa kalsada. Pero hindi niya ako tinapunan ng tingin. Kahit medyo malayo pa ay nakangiti na ako sa kanya. Binati ko pa ng magandang hapon sa aming lingwahe. Pero tila hindi niya ako narinig. Dahil doon ay sinundan ko siya at kinausap pa pero wala akong natamong sagot mula sa kanya. Parang hindi talaga niya ako nakita o naramdaman. Maganda siya, Kuya Bono. Maganda ang height niya para sa isang babae. Morena ngunit makinis ang kanyang balat. Tumigil na ako sa pagbuntot sa kanya nung may matandang lalaking makakasalubong. May itak sa bewang at masama ang tingin sa akin. Sa kanya ako nagtanong tungkol kay Kuya Eloy. Ang sagot niya ay hindi daw niya alam. Madalas daw itong wala pero dumarating tuwing katapusan ng buwan. Tinanong ko naman si Ate Liway. Nasa Maragusan daw kasama ng iba pa nilang kapitbahay. Si Ate Liway at ang mga anak nito ay paminsan-minsan lang din umuwi dito. Diskumpiyado ang matanda. Gusto tang mukha abang kausap ako at manakanakay, sinasaling pa ng kamay ang itak sa bewang niya. Problema lang nung dumating ako dito, 4 pa lang ng Oktubre. Ibig sabihin, 27 days pa ako maghihintay kay Kuya Eloy. Dito sa parang balkonahe ay binuo ko ang isip ko at napagpasyahan kong maghintay. Nagpunta ako sa likod, sa puno ng akasya at hinanap ko ang susi. Nakita ko ito sa ilalim ng may kalakihang bato. Dati nang doon kami nagtatago ng susi
At natuwa ako dahil pakiramdam ko, after 23 years ay parang umaasa pa rin talaga si Kuya Eloy na babalik ako. Sa bahaging ito ng aking pagsusulat ay narito ako sa tabing sapa, nakaupo sa malaking flat na bato sa ilalim ng puno ng balite. Ang batong ito ay diving board namin noon ng mga kaibigan ko kapag kami ay hubot-hubad na naliligo dito sa sapa. Ang petsa ngayon ay October 7, 2023. Alas 2 ng hapon. Pangalawang araw ko ng pagsusulat ngayon. Hindi ako masyadong nakapagsulat kapag gabi. Nakikiramdam ako sa paligid. Kailangan ko rin mag-save ng battery kahit pa 5 battery packs ang dala ko. Mauubos at mauubos ang mga ito at kailangan kong bumaba ng bayan para mag-charge. Bukas nga pala sana, October 8, ay araw ng kasal ko. Araw ng kasal namin ni Ilona. Sa Maynila ko na nakilala si Ilona. Dati ko siyang katrabaho. Panglima siya sa mga babaeng pinatulan ko at pinaggugulan ng panahon. Noong high school ako sa Panabo City na kami nakatira, pero sa Compostela ako nagtapos ng elementarya dahil napilitan din akong sumama kay ina kasi nga ipinagtulakan ako ni Ate Liway at Kuya Eloy na sumama sa aking ina. Nagalit ako sa kanila noon. Sinabi ko pa nga na nakikitira lang sila sa bahay ko pero sabi ni ina, susunugin daw niya ang bahay kung hindi ako sasama. Ayaw kong mawalan ng tirahan si Ate Liway lalo na may lagnat pa siya nung araw na yon. Sumama na lang ako kay ina kahit na masamang masama ang loob ko. Maayos ang bahay at buhay ni na ina at Tito Waldo. Mayroon silang 2 maliliit na tindahan sa palengke. May 2 anak si Tito Waldo sa nasira niyang asawa at ang nanay nitong si Lola Saling ay kasama din namin sa kanilang bahay. Hindi ko naging kasundo ang 2 anak ni Tito Waldo, isang babae at isang lalaki yon na mas matanda sa akin. Yung lalaki nung una ay binuli pa ako pero nung malaman ni Tito Waldo ang ginawa sa akin ay hinagupit niya ito ng 2 beses gamit ang sintron sa mismong harapan ko. Tumaas ang respeto ko sa stepfather ko noon pero at the same time ay nagkaroon din ako ng takot sa kanya. Takot na naging dahilan upang maging mabait at masunurin akong bata. Dito sa bundok noon, alam kong dati na akong mas marunong kaysa sa ibang bata. Noon pa lang kasi ay kakaiba na ang aking ina sa sipag at tiyaga nitong turuan akong bumasa at sumulat. Samantalang ang mga ina ng mga kaibigan ko ay wala namang pakialam sa pagbabasa at pagsusulat dahil mas mahalaga sa kanila kung anong ipapakain nila sa mga anak nila. Natatandaan ko rin na madalas maging punto ng pag-aaway ni na ina at ama noon ang pananaw at pangarap na ina ang makaalis kami sa bundok at mamuhay ng normal at payapa sa kabihasnan, kagaya din ng marami ng lumad na doon na nakatira. Salungat naman ito sa pananaw ni Ama na sa tingin ko'y mas dakila dahil mas inisip ni Ama ang kapakanan ng mas nakararaming katribo. Naniniwala si Ama 10 ng kanyang mga kasamahan na may patutunguhan ng pakikipaglaban nila. Ang bagay na ito, Kuya Bono, ang medyo nakakapagpahiya sa akin ngayon bilang isang lumad dahil wala akong naiambag sa pakikipaglaban nila.
Ibang daan kasi ang tinahak ko at sa katunayan ay sumapi pa ako sa isang relihiyong Kristiyano dahil ito kay Ilona na malabis at sobra-sobra kong minahal. Nung mag-asawa sa edad na 18 si Kuya Ibong na panganay na anak ni Tito Waldo, ipinamana nito ang isang tindahan kay Kuya Ibong. Yung isa naman ay binenta at saka kami lumipat sa Davao, sa Panabo nga. Nakita ko kay Tito Waldo ang determinasyon sa pagsisimula ulit ng bagong negosyo kahit nung una ay naging napakahirap dahil tumira kami sa maliit na bahay na inuupahan lang. Noon ako nagkaroon ng mga kaibigang Kristiyano. Karamihan ay mga Katoliko pero hindi pa rin ako napasakop noon dahil mahalaga sa akin ang pagiging lumad ko at ang aming espiritual na paniniwala. Sa Panabo City na ako nag-high school habang sinasaksihan ng pag-unlad ng buhay ni Naina at Tito Waldo. Fourth year high school ako ay lumipat na kami sa bago at malaking bahay nila. Kasama ko pa noon si Sarah na siyang una kong naging kasintahan. Siya rin ang unang babaeng nagpalasap sa akin ng sarap ng pakikipagtalik pero hindi ako ang nag-initiate kundi siya. Dahil ako bilang isang lumad ay malaki ang respeto at paggalang ko sa mga babae, ngunit si Sarah ay hindi lumad kundi isang Kristiyano. Siya ang gumawa ng paraan na may mangyari sa amin. Hanggang sa nasabi kong lalaki lang ako at nadadarang. Isinumba ko sa sarili ko noon, Kuya Bono, na bago ako magtapos ng high school ay babalik ako ng Compostela upang dalawin sina Kuya Eloy at Ate Liway. Ngunit hindi yun nangyari sapagkat hindi ako pinayagan ni Ina at Tito Waldo. Nagbago na ng tuluyan ang buhay ko noon. Ibang-iba na ako pero hindi nawawala ang Compostela sa isipan ko. Naghiwalay kami ni Sarah nung magka-college na ako sa Davao City. Hindi kasi siya nagpatuloy ng pag-aaral, sa halip ay nagtrabaho at may nakilalang iba. Nasaktan ako noon, nasabi ko pa ngang kagaya lang siya ng aking ina, nasalawahan at walang katapatan sa katawan. Nagtapos ako ng BSIT taong 2007 sa edad na 22. Wala pa rin akong girlfriend noon dahil nag-focus ako sa pag-aaral ko at hindi rin kasi ako nakakita ng babaeng pwede kong pagkatiwalaan. Marami akong naging crush nung college ako pero bawat isa sa kanila ay inoobserbahan ko muna. Kapag may nakita akong hindi magandang gawin nila, hindi ko naliligawan. Kung ano-anong trabaho ang pinasukan ko, huwag lang akong ma-standby dahil ayokong marinig kay Tito Waldo ang mga salitang madalas niyang ipukol sa anak niyang si Ate Pia na nagtapos nga ng college pero wala namang hanap buhay. Nagtrabaho ako sa mga malls, maging sa mga opisina ng malalaking pabrika bilang encoder, hanggang sa pati ang call center ay pinasok ko. Hindi ako call center agent kundi tech support lang. Kami ang nakatoka sa mga computer. At ang trabahong ito ang nagdala sa akin sa Maynila noong taong 2012. Panibagong buhay, panibagong paligid, panibagong challenges. Totally independent na ako at malayo pa ako sa ina at sa Tito Waldo ko.
Noon ako nagsimulang makaramdam ng kalayaan, ngunit may takot sa dibdib ko. Nagkaroon ako ng mga karelasyon sa Maynila pero hindi ako umasa ng maayos at seryosong relasyon mula sa kanila dahil hindi ko naman sila niligawan. Masyado lang moderno ang buhay at kultura ng Maynila at ang 4 na babaeng yon ay malayong malayo ang kalidad sa babaeng hanap ko. Kahit matagal na ako noon sa Maynila ay konserbatibo pa rin ang aking pananaw tungkol sa babaeng mamahalin ko ng seryoso. Tingin ko noon, nariyan lang sila sa kaligayahan. Yung naunang 3 nga, bigla na lang nagkarelasyon sa iba. Yung isa naman, may manliligaw ng seryoso pero nakakatalik ko pa. Siya si Ilona. Lasing lang kaming pareho noong may mangyari sa amin sa unang pagkakataon. Hanggang sa may nangyayari na kahit hindi naman kami nakainom. Pero wala kaming usapang kami. Call center agent siya, modernang babae, umiinom, naninigarilyo. Hindi siya ang tipo ng babaeng gusto kong makasama sa buhay ko. Babaeng uuwian ko sa bahay ko. Pero sa loob ng 1 taong pagkakaroon namin ng relasyon kung tawagin ay friends with benefits, may nagseryosong manligaw sa kanya. Si Arthur na empleyado sa isang recruitment agency sa 20th floor. Ang call center kung saan kami nagtatrabaho noon ay umuko pa sa 21st hanggang 23rd floor ng building. Alas 5 ng umaga palabas na ako ng office dahil tapos na ang shift namin nang biglang humawak sa braso ko si Ilona at sinabing, "Patulog ka sa flat mo?" Hinayaan ko siyang sumama sa akin. Kwarto lang actually yung inupahan ko, studio type apartment na masikip. Noon ko na itanong sa kanya kung bakit sumasama pa rin siya sa akin mukhang seryoso na si Arthur sa panliligaw sa kanya. Casual ang naging sagot niya. Pinipilit ko siyang gustuhin pero wala akong maramdaman. May nangyari na ba sa inyo? Siyempre wala. Wala nga akong maramdaman sa kanya, di ba? Noon ako parang natinag sabay tanong ng, "Bakit sa akin? May nararamdaman ka?" Hindi siya sumagot. Nagkumot hanggang dibdib siya pumikit. Tumabi ako sa kanya matapos kong patayan ng ilaw at tinangka ko ring matulog na, pero ramdam kong gising pa siya. "Oy Ilona, tinatanong kita. Ano ba? May damdamin ka ba para sa akin? What's the point na malaman mo pa? Hindi naman ako yung tipong babaeng gusto mo, di ba? E di magbago ka. Subukan natin. Try to be the girl that I want." Nakatitig ako sa mukha ni Ilona nung sabihin ko yon. Nakapikit pa rin siya pero nakita at narinig ko ang mahina niyang sagot. "Okay." Akala ko hindi siya seryoso, Kuya Bonong. Kinagabihan, pumasok ulit kami sa trabaho pero nung madaling araw ay in-announce ng manager namin ang resignation ni Ilona. Napatitig ako kay Ilona noon, nagtama ang mga mata namin at masaya ang kanyang ngiti. Lumipat siya sa flat ko. Nagsama kami at nagbago nga siya. Noon nagtapos ang pamumuhay ko bilang single. You know what I mean?
Yung hindi na ako naglalaba at nagpapalansya ng damit ko, hindi na ako kumakain sa labas dahil may tagaluto na ako. For more than a month ay pinagsilbihan lang ako ni Ilona. Pero nainip siya at naghanap ng pang-araw na trabaho at okay lang yun dahil sa araw naman ay tulog ako. Magigising ako, nasa flat na siya at gigising na lang ako para kumain. I did not expect, Kuya Bono, na magbabago ang pananaw ko pagdating sa ideal woman na inaasam ko maging partner sa buhay. Unti-unti natatanggap ko si Ilona hanggang sa nasanay na ako at hindi ko na siya kayang mawala. After 8 months nung magsama na kami, nag-resign na rin ako sa call center at naghanap ng daytime na trabaho para lang masulit talaga ang pagsasama namin. Sa paghahanap ko ng trabaho ay iba ang nasumpungan ko. Korean Language School at kaming dalawa ni Ilona ang nag-enroll. Nangarap kami na kapwa kami magtatrabaho sa Korea. Siya nga pala, si Ilona ay napakahilig sa mga Korean novela. Nadiskubre ko lang ito nung nagsasama na kami kaya't naisip kong hindi siya ganun kamoderna. May soft spot sa pagkatao niya dahil madali siyang maiyak sa mga nakakaantig na eksena sa mga Korean novela. Lalo pang napamahal sa akin si Ilona nung sumapit ang Pasko at isinama niya ako sa bahay nila sa Kalumpit, Bulacan. Yun ang unang pagkakataong makapasok ako sa simbahang Katoliko dahil huling simbang gabi nung dumating kami at buong pamilya niya ay kasama naming nagsimba. Pasikreto kong kinantsawan si Ilona noon dahil napakarelihiyoso pala ng pamilya niya pero siya ay hindi. Ang sagot niya sa akin ay, "Bakit gusto mo ba akong gumaya sa kanila?" "Oo." "Samahan mo ako, sabay tayo." Noon ko pa lang nasabi sa kanya na isa akong manobo at iba ang aming espiritual na paniniwala. "So, kung may balak kang pakasalan ako, saang bundok o gubat mo pakakasalan?" Pabirong tanong niya. Buwan ng Marso nung magsimula kaming magproseso ng papeles namin sa aming kasal at noon ko naisulat sa papel sa unang pagkakataon na Roman Catholic ako. Para lang pareho kami ni Ilona. Pero hindi hanggang papel lang ang pagiging Katoliko ko na kundi pinanindigan ko na rin dahil lagi niya akong inaayang magsimba tuwing linggo. Bigla lang kami nagkahiwalay ni Ilona noong biglang nagkaroon ng selection sa mga estudyante na hindi pa nga graduate sa Korean class dahil may urgent na pangangailangan daw ang isang pabrika sa Seongnam, Gyeonggi at isa ako sa maagang napili at napaalis. Nasira ang plano namin ni Ilona na magpakasal muna bago kami mag-flight at si Ilona ay pumasa din naman sa Korean language exam pero hindi pumasa sa medical exam dahil may butas daw ang kanyang baga. Hindi naman daw seryoso yun pero hindi siya nakaalis. Kailangan daw muna niyang magpagamot at gumaling. October 8, 2023 ngayon, Kuya Bono, pasado alas 8 ng gabi, nandito ako sa Oro Hotel, dito sa mismong bayan ng Compostela. Tanghali pa ako nandito,
Namasyal lang, nagpa-laundry, nag-grocery ng 2 kartong abasto sa bundok. Bukas na ako aakyat. Masarap maglakbay kasabay ang pagsikat ng araw, gaya ng ginawa ko kaninang umaga. Alas 5 pa lang ay naglakad na ako pababa ng bundok at nakasalubong ko pa nga ulit ang magandang dalagang ayaw namang mamansin kahit lagpas tenga na ang tamis ng aking ngiti sa kanya. Parang hindi pa rin niya ako nakikita. Tansya ko'y ka-age ko lang siya pero hindi namin siya kababata. Or wala siya sa lugar namin nung panahong kami ni Zaldi at Mong ang magkakasama. Hindi nga rin siya kilala ni Zaldi dahil bumaba daw ng bundok ang pamilya ni Zaldi noong 16 years old na siya. Si Zaldi nga pala ay nakita ko kanina, namamasada ng tricycle at 3 na daw ang kanyang anak. Hindi rin pala siya natuloy sa pagsanib noon sa kilusan pero si Mong ay nagtuloy ngunit wala na raw balita si Zaldi tungkol sa kanya. Baka dayo lang yun sa atin. Baka ibang tribo yun. Bakit ayaw kang kausapin? Napakagwapo mo. Biro pa sa akin ni Zaldi. Ewan ko nga eh. Iisipin ko sanang bulag siya pero hindi naman siya natatapilok sa bato-bato at bakong-bakong daan. Magtanong-tanong ka sa mga kapitbahay tungkol sa kanya. As if naman may mapagtatanungan ako. Iilan na lang nakatira doon. Lagi pa silang wala. Siguro nasa mga taniman o nasa ilog sila. Bakit ikaw? Nasa bahay ka lang ba ni Kuya Eloy? Aba, hindi mo pa namimiss yung mga gawain natin ng mga bata tayo kung saan tayo nakakarating ah. Kung kani-kaninong bunga ang pinipitas natin. Nahahawa lang ako sa sigla ni Zaldi sa kanyang kwento. Namiss ko rin ng sobra ang tatas niyang magsalita gamit ang aming sariling lingwahe na matagal ko rin hindi nagamit. Baka bukas Kuya Bono ay matatapos ko na itong kwento ko. Kailangan ko lang matulog ng maaga dahil maaga akong gigising at aakyat ng bundok bukas. Susundin ko ang payo ni Zaldi. Maghahanap ako ng mapagtatanungan tungkol sa babaeng hangin ng turing sa akin. Good night. Ngayon Kuya Bono ay October 11, 2023. Alas 3:40 ng hapon. Nandito ulit ako sa Sapa. 2 araw akong hindi nakapagsulat dahil naging busy ako. Nung manggaling ako ng Compostela, dumating ako dito pasado alas 4 ng hapon at nagulat ako dahil may mga batang naglalaro sa daanan malapit sa bahay ni Kuya Eloy. Mga batang lalaki at babae na noong makita ako'y tumigil sa paglalaro. Yung pinakamalaki, si Igbo ay sumalubong pa sa akin, bumuntot ang ibang bata sa kanya. Kuya, kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Igbo sa akin sa salitang Manobo. 2 karton ng groceries kasi ang bitbit ko at may malaking backpack sa likod ko. Nagpatulong nga ako sa kanila at nagulat sila nung sabihin kong sa bahay ni Kuya Eloy ako tutuloy. Nagtinginan sila sa isa pang batang lalaking mas maliit ng konti kay Igbo. Sa bahay niya pala siya tutuloy, sabi ni Igbo. Napatitig ako sa batang lalaki, si Arvin, na noon ay nakatitig din sa akin. Anak ka ba ni Ate Liway? Tanong ko sa kanya. Opo, sagot niya, Tagalog. Nasaan siya? Andiyan na rin ba siya sa bahay niyo? Wala pa po. Nasa Maragusan po sila. Bakit ikaw nandito ka na? Sumama lang po ako dito. Hindi na po kasi ako nag-aaral. Ang tatay mo, si Kuya Eloy, nasa Maragusan din ba? Wala po Hindi ko pa alam kung nasaan siya. Noon ay tumigil na ako sa pagtatanong. Inisip ko na lang na hindi pa rin nagbabago si Kuya Eloy. Illegal pa rin ang mga diskarte niya sa buhay.
Sarado ang bahay ni Kuya Eloy nung dumating ako. Hindi raw kasi doon tumuloy si Arvin kundi kina Igbo. Galing daw ang pamilya ni Igbo sa Maragusan. Marami daw silang nag-attend ng kasal ng kaanak nila doon. 2 linggo raw sila sa Maragusan. Naisip ko, kaya pala walang bata dito nung dumating ako. Kagabi, medyo maingay kahit gabi na dahil maliwanag ang buwan. Naglaro pa ang mga bata sa labas. Sinabi ko kay Arvin na samahan na lang niya ako sa bahay nila pero ayaw niya. Hindi raw niya ako kakilala. Pangatlo pala siya sa 5 ng anak ni na Ate Liway at Kuya Eloy. Hindi na siya nag-aaral. Wala daw pumapasok sa utak niya. Tinawag ko sila ni Igbo habang naglalaro sila noong gabi. Sa kanila ako nagtanong tungkol sa magandang dalaga at nagulat ako sa nalaman ko tungkol sa dalaga. Nakadama ako ng awa at lalo pa siyang hindi nabura sa isipan ko. Carissa pala ang kanyang pangalan at nag-iisa pala siya sa kanyang bahay sa dulo, bandang likuran ng bahay ni Igbo. Nakipagkasundo ako sa 2 bata. Si Igbo ay 13 anyos, 12 naman si Arvin. Sinabi ko sa kanila na pupuntahan namin si Carissa, ang dalagang maganda, at yan ay nangyari kahapon, Kuya Bono, October 10, at halos maghapon kami sa bakuran ni Carissa. Pasado alas 8 ng umaga kami dumating sa bakuran niya at nadatnan namin siyang nagkukumpuni ng pawid na dingding ng kanyang kubo. Tinulungan namin. Nakita din naming nasisira na rin ang kugon na bubong. Nagbunot kami ng talahib, nagkayas ng kawayang pang-ipit tsaka namin itinakip sa bahaging maninipis na. Pinagtatawanan nga lang kami ng 2 matanda dahil dapat daw ay pinatutuyo muna ang kugon bago isalpak. Nagmamasid lang sa amin si Carissa, pasenyas-senyas, binabawal kami. Nahihiya siya sa ginagawa naming pagtulong sa kanya pero wala na rin siyang nagawa. Ipinagluto na lang niya kami ng tanghali ang bigas na mais at sinabawang manok na native. Pasado alas 3 ay kasama ko ang 2 batang naligo sa sapa. Para ulit akong batang tumatalon sa diving board na bato. Napakasaya. August 2016, noong magpunta ako ng South Korea. Kulang 3 taon ako bago ako umuwi at nagbakasyon noong September 2019. Nagpasimula na rin ako ng pagpapatayo ng bahay namin ni Ilona sa isang bagong middle class type subdivision sa Malolos, boundary ng Kalumpit. Naitayo ang mga poste at nabuhusan ng mga biga bago ako bumalik ng South Korea. Pero nagpatuloy ang pagpapagawa sa bahay sa pamamahala ng tiyuhin ni Ilona na noon ay busy naman sa binuksan niyang beauty salon business niya. Ang sabi niya, tsaka na kami magpakasal kapag tapos na ang bahay. Yan ay sa susunod kong uwi. Constant ang communication namin ni Ilona. Alam ko ang password ng Facebook niya, ganun din siya sa akin. Nababasa ko lahat ng messages sa messenger niya. Taong 2020 nagka-pandemic. Naapektuhan ang trabaho namin ng matagal na panahon, hindi rin regular ang sweldo. Natigil din ang pagpapagawa ng bahay ko.
Nung maging maayos ng lahat ay nagsimula ulit ako mag-ipon at nagpapadala din ulit ng pera kay Ilona para sa bahay na pinapatayo namin. August 2023, umuwi na ako upang pakasalan si Ilona. Pero bago yun, Kuya Bono, ay napapansin kong wala nang nagchat-chat sa Facebook niya kundi ako na lang. Nababasa ko ang mga messages ko sa kanya, ganun din ang mga message niya sa akin. Pero bakit wala nang ibang nagchat-chat at hindi na rin nag-update ng mga pictures? Dati-rati, lahat ng customers niyang nagpapariband ay pinipicturan niya at pinopost sa Facebook niya. Then bigla na lang nagka-error ang Facebook niya at nung buksan ko, hindi ko na ma-open. Hindi ako makapaniwala, Kuya Bono. Sobra ang takot at pagkalito ko noon. Bakit biglang naging ganun si Ilona? Hindi ko na siya makausap maging sa cellphone number niya. Ang Tito Lando niyang nag-aasikaso sa pagpapatayo ng bahay ko, hindi ko na rin matawagan. Wala siyang Facebook, Kuya Bono, at tinatawagan ko lang siya dati kapag mahalagang kailangan ko sa kanya. Masakit sa dibdib, nakakapanginig na galit. Natatakot ako ng sobra sa ideyang baka niloloko na ako ng babaeng pinagkatiwalaan at pinakamamahal ko. Umuwi ako ng August 2023. Ngunit naihanda ko ang sarili ko sa posibleng mangyari. Tama ang kutob ko. Niloko ako ni Ilona. Nung dumating ako, wala siya. May ibang boyfriend na raw siya at walang makapagsabi sa akin kung nasaan siya. Ang bahay na pinatayo ko ng ilang taon, halos natapos naman. Kumpleto na halos, pintura na lang ang kulang at maganda ang pagkakagawa. Malinis ang konsensya ni Tito Lando. Ang pinagkatiwalaan ko sa magpapatayo ng bahay, pero nahihiya sa akin dahil kinilimbat ng pamangkin niyang si Ilona ang perang dapat sana ay nakabili pa ng mga gamit sa loob ng bahay. Hindi lang sana completely finished ang bahay kundi fully furnished pa sana. Pero pinagsamantalahan ni Ilona ang tiwala at pagmamahal ko sa kanya. May mga nagsabi sa akin na idemanda ko si Ilona at ang dalawang kapatid niya. Sabi ko hindi na. Mabuti nga't hindi buong sweldo ko ay pinapadala ko noon sa kanya. Nagtitira ako para sa sarili kong ipon. Pinatapos ko na lang ang bahay. Pinalandscape ko pa sa harapan at sa gilid. Pilit kong winawaglit ang sama ng loob ko kay Ilona pero naging napakahirap, Kuya Bono. Tao lang ako, nakakadama talaga ng puot. Mabuti nga't sa malolos pa ako nagpatayo, hindi sa kanila sa kalumpit. Nawalan ako ng ganang bumalik ng South Korea. Nag-email na lang ako sa kumpanya na hindi na ako makakabalik. Naisipan kong balikan ang nakaraan ko. Physically, literally, kaya nagbiyahe nga ako patungo dito sa Mindanao. Una ay dumaan muna ako kina ina sa Panabo bago ako tumuloy dito sa Compostela. Wala pa rin si Kuya Eloy, pero nalilibang ako dito, lalo na sa pagsuyo ko kay Carisha na siyang pinagdesisyonan kong ipalit kay Ilona na maging aking asawa kahit na si Carissa ay may kapansanan.
Kung titingnan mo siya, Kuya Bono, ay parang wala siyang diferensya. Sa katunayan, magandang-maganda si Carissa. Bagay sa kanyang morenang balat. Lalo pa siyang gumaganda kapag nakangiti siya. Halos gabi-gabi kong pinag-iisipan kung siya na ba talaga. Hindi siya nakakapagsalita. Pinutulan siya ng dila noong 13 years old siya. Hindi ko na lang babanggitin kung sino ang gumawa. Basta't naipit siya noon sa sitwasyon sa kanyang ama na isang rebelding natural ay nagtatago. Si Carissa ang tinorture upang sabihin kung nasaan ang kanyang ama. Ngunit hindi siya nagsalita. Lubha niyang mahal ang kanyang ama. Hindi niya ito itinuro kahit na pinutulan pa siya ng dila. Nakakapagsulat si Carissa. Mali-mali man ang spelling pero nauunawaan. At bawat araw, Kuya Bono, ay nararamdaman kong nagiging malapit siya sa akin unti-unti. Hindi ko alam kung magtatagumpay akong paamuin siya at mapapayag na pakasalan ako. Pero gagawin ko ang lahat dahil alam kong siya ang bagay sa akin. Gusto kong ialay ang magandang buhay na puno ng saya at pag-ibig para sa kanya. Wish me luck at hanggang dito na lang muna. Gumagalang at nagpapasalamat. Nelson. Dear Kahugot, may asawa at anak na ako. Lalaki ang unang blessing sa aming mag-asawa. Pinangalanan ko siyang Carnel. Pinag-combine ko lang ang pangalan namin ni Mrs. Yung Car ay galing sa kanya, yung Nel ay galing naman sa aking pangalang Nelson. Pero hindi si Carissa ang misis ko. Hindi niya ako tinanggap dahil sa 3 rason. Una, ayaw niyang umalis doon dahil naniniwala daw siyang buhay pa ang tatay niya. Pangalawa, ayaw daw niyang magbago ang buhay niya. At pangatlo, may pinangakuan na daw siya noon at kagaya ng tatay niya, naniniwala siyang buhay pa ito at babalik sa kanya. Sa papel ng grade 5 niya isinulat ang kanyang sagot sa panliligaw ko sa kanya. Inutusan niya akong basahin mismo yon sa harapan niya noong araw na handa na akong gawin o ibigay ang lahat, tanggapin lang niya ako. Ganito ang mismong sulat niya. Dear Nelson, patawad kong noong una pa lang ay pinagdududahan na kita at natatakot ako sa iyo. Akala ko kasi masamang tao ka. Hindi mo ako masisisi kung bakit mahirap sa akin magtiwala sa mga tao, lalo na sa mga lalaki at estrangherong kagaya mo. Noong buhay pa ang aking ina, ang sabi niya, makapangyarihan daw ang pag-ibig. Yung mga napapanood daw sa pelikula, sa TV, na mayaman at mahirap nagkakapangasawaan
ay totoo daw na nangyayari kasi nababago ng puso ang isip. Naniniwala naman ako sa kapangyarihan ng pag-ibig at siguro nga, mas makapangyarihan na ang puso mo kaysa sa isip mo kaya gusto mong maging asawa ang isang katulad ko. Natutuwa ako na nakilala kita, Nelson, pero ibaling mo na lang sa iba ang pag-ibig mo. Ayaw kong umalis dito at alam ko din namang ayaw mong tumira dito dahil para sa isang kagaya mo, baka hindi ka mabubuhay sa lugar na ito ng matagal. Pangalawa, nararamdaman kong buhay pa ang tatay ko at babalik siya dito. At pangatlo, may minahal na rin ako noon kaya lang nagkalayo kami ng biglaan. Baka hanapin din niya ako at kapag dumating ang oras na yon, gusto kong malaya pa ako para sa kanya. Magmahal ka ng iba, Nelson. Yung babaeng mahal mo, mahal ka at makakatulong sa'yo. Hindi ng babaeng magpapabigat lang sa buhay mo. Kagaya ko. Mag-iingat ka palagi at uulitin ko, natutuwa ako na may nakilala akong kagaya mo. Hinihiling ko sa Diyos ang patnubay niya sa'yo sa lahat ng sandali. Ang iyong kaibigan, Carissa. Nagustuhan ko ang huling sinabi ni Carissa. Magmahal daw ako ng babaeng hindi ko lang mahal kundi makakatulong pa sa buhay ko. Naalala ko tuloy si Ilona at muli nakulta na naman ang isip ko kung nasaan na siya. Lalo na noong maalala kong okay naman kami ni Ilona nung una. Gumaan ang buhay ko dahil sa pagsisilbi niya sa akin at nagmamahalan kami. Yung pagpunta ko sa Compostela ay nagdulot sa akin ng kalibangan, lalo na't nakilala ko pa nga si Carissa. Namayani sa akin ng nostalgia sa lugar na yon at may umusbong ang pag-ibig para kay Carissa, ngunit madali ko lang ding natanggap na hindi siya nakalaan sa akin kaya't bumalik ang isip at diwa ko sa katotohanang hindi pa tapos ang issue tungkol kay Ilona. Hindi ko alam kung ano ang totoong nangyari at biglang namayani sa puso ko at isip ko ang kagustuhang hanapin si Ilona at kausapin. Kaya lang napagtanto ko rin ulit, Kuya Bono, dahil sa napakatahimik na gabi sa bundok, masarap at malaya ang utak sa pag-iisip. Bugso. Tama, bugso ng damdamin ng problema sa akin. Bugso ng damdamin kung bakit ang babaeng hindi ko dati gusto, si Ilona, ay bigla ko nalang nagustuhan at minahal. Bugso din ng damdamin kung bakit nagustuhan ko ang kagaya ni Carissa dahil lang siguro sa nasa bundok ako at nakakita ng isang magandang dalagang gusto nang doon tumira habang buhay. At tama naman siya. Hindi ako pwedeng tumira doon dahil kahit sabihin pang doon din naman ako nagmula at sa mahirap na buhay ako namulat, hindi naman tamang babalik ako doon upang upang magtanim, mag-alaga ng hayop, mamundok. Hindi. Kailangan kong mangarap na magkaroon ng pamilya, mabuting asawa, mga anak na mamahalin, pag-aaralin at gagawing inspirasyon sa nalalabi ko pang buhay. Si Ilona, kailangan kong mahanap at makausap. Tayo ay tao lang na nagkakamali, nagkakasala. Pero dumadating tayo sa sandaling na pagtatanto natin ang pagkakamali natin. Nagsisisi tayo at nagdadasal na sana pwede pang mabalik sa dati. Naisip ko kahugot, baka nasa ganitong punto na si Ilona.
nagsisisi na sa anumang kasalanan niya sa akin at kapag tama ako, bibigyan ko siya ng pangalawang pagkakataon. At kami ay magsisimula ulit. Kinaumagahan, naghanda na ako sa pagbaba ng bayan. Hinanap ko sina Igbo at Arvin. Nag-iwan ako ng pera sa kanila at medyo malaking halaga para kay Ate Liway, nanay ni Arvin, asawa ni Kuya Eloy. Hindi ko na sila hinintay dahil sabik na akong gawin ng paggalugad sa Bulacan upang mahanap si Ilona. Sa pagsakop kasi sa akin ng matinding galit ay hindi ko maayos na nakausap ang pamilya ni Ilona. Nakadama pa ako ng hiya kay Tito Ador na siyang namahala sa pagpapatayo ng bahay ko at alam kong hindi niya ako niloko pero nadamay siya sa galit ko dahil kapamilya siya ni Ilona. Ang plano ko, makikipagmabutihan ulit ako sa kanila. Yan ang nabuong balak sa isip ko. Kung kailangan kong bawiin si Ilona sa boyfriend niya, gagawin ko, lalo na kapag nalaman kong nagsisisi na siya sa ginawa niya at may damdamin pa siya para sa akin. Magba-back to zero kami. Magsisimula ulit kami. Dumaan ulit ako sa Panabo City, kina Ina at Tito Waldo. Tsamba pang birthday ni Tito Waldo noon at may malaking handaan. Sa dami ng bisitang taga-malayo pa, wala nang bakanteng kwarto sa bahay nila kaya napilitan akong tumuloy sa isang hotel, ang Madonna Hometel and Suites. Matapos ako mag-check-in, nagpahinga ako saglit. Nakatulog at paggising ko'y alas 5 na ng hapon kaya't naligo na ako at nagbihis. Tsaka ako nagpunta kina Ina. Marami ng tao noon. Nakita ko ni Ina, inakay niya ako sa table ng mga pagkain. Hindi na ako nagtangkang lumapit kay Tito Waldo para batiin siya dahil napakarami niyang kausap. Kaya lang, nung kumakain na ako sa isang mesa, narinig ko ang boses ni Tito Waldo sa likod ko. Tawag ang pangalan ko. Paglingon ko sa kanya, nakita kong may kasama siyang dalagang maputi at maganda. Kay ganda rin ng ngiti. Nelson, ito si Carmela, anak ng kaibigan ko. Carmela, ito si Nelson, stepson ko. Noon ay tumayo ako saglit upang makamayan si Carmela. Napakalambot ng palad niya at ang tamis ng amoy ng pabango niya. Sabay na kayong kumain. Halika muna Carmela, sasamahan kitang kumuha ng pagkain mo. Sabi pa ni Tito Waldo, ay huwag na po Tito. I can manage. Ako ba? Ganito ang nakangiting sagot ni Carmela kay Tito Waldo. Ayaw bumitaw ng mga mata ko sa pagkakatitig sa maganda niyang mukha. Kahit noong kumukuha na rin siya ng pagkain sa buffet table, pasulyap-sulyap pa rin ako sa kanya. At ang gabing yun, Kuya Bono, October 13, 2023 ay naging masaya at espesyal na gabi dahil nakilala ko si Carmela.
Parang masyadong pumabor sa akin ang gabing yon, Kahugot, kasi halos walang umistorbo sa amin ni Carmela sa aming table kahit nung umiinom na rin kami ng alak. Social drinker lang din daw siya, kagaya ko. Isa siyang businesswoman. Kaya nga magkakilala sila ni Tito Waldo kasi ka-member niya sa kanilang business club. Bago mag-alas 11 ng gabi, ramdam ko nang may amats na ako kaya tinigil ko na ang paglagok ng alak at nabiro ko pa si Carmela. Baka pwede mo akong idaan sa hotel mamaya. Siguradong wala na akong masasakyan eh. Ang sagot niya sa akin, pareho pala tayo ng problema tungkol sa pag-uwi. Ako naman, baka hindi na ako makakapasok sa bahay namin dahil tulog na ang mga tao sa bahay. Yung titig niya sa mga mata ko nung sabihin niya ito ay parang kumiliti sa akin. Ang dali pala ng problema mo, Carmela. Nakangiting sabi ko, at kung pareho tayo ng andar ng utak, Kahugot, alam niyo na siguro kung ano ang sumunod na nangyari. Oo, Kahugot, hindi lang niya ako hinatid sa hotel. Sinamahan pa niya ako sa ibabaw ng hotel bed ko. Ang babaeng kayakap pong natulog, wala sa tabi ko nung magising ako. Nagising ako dahil sa sunod-sunod na pagtunog ng cellphone ko. Tawag ni ina at pasado alas 8 na pala yun ng umaga. Hindi kasi ako nakapagpaalam kay ina nung gabing yon bago kami umalis ni Carmela sa birthday ni Tito Waldo. "Nasaan ka, anak?" Tanong ni Mama sa kabilang linya. Sinabi kong nasa hotel ako. Malapit ka lang pala. Nag-almusal ka na ba?" "Kagigising ko lang, ina. Nagising nga lang ako sa tawag niyo." "Alas 8 na. Halika muna dito. Dito ka na mag-almusal." Hindi ko binigo ang paanyaya ng aking ina. Pagkakataon na rin ako yun para makabanding si ina at baka makapagpaalam din ako sa kanya o sa kanila ni Tito Waldo na doon muna sa bahay nila ako makikitira ng kahit mga ilang araw lang. Oo, Kahugot, kagabi pa lang noon ay nagbago na ang plano ko. Noong nakasama ko si Carmela, yung plano kong magbalik ng Bulacan upang hanapin si Ilona, nagbago na, nawala na. Dahil ang gusto ko nang gawin ay i-pursue si Carmela. Karirin ang panliligaw sa kanya hanggang sa mapangasawa ko na siya.
Wala man akong nararamdamang malalim na pag-ibig pa para kay Carmila nung panahon na yon, subalit maswerte na ako kapag siya ang napangasawa ko dahil bukod sa maganda ay negosyante pa. Ang pagkakamali ko lang ay hindi ko man lang nakuha ang number of Facebook niya, kaya't kahit gusto ko siyang tawagan o i-chat nung umagang yon ay hindi ko nagawa. Nung pababa na ako ng hotel ay biglang nag-ring ulit ang cellphone ko. Umasa pa ako ni si Carmila ang tumatawag dahil baka kako tinanong niya si Tito Waldo at si Tito Waldo naman ang kumuha ng number ko kay ina. Kaya lang nagkamali ako. Hindi si Carmila ang tumawag kundi si ina. Anak, may tindahan ng prutas dyan sa kabilang side ng kalsada ng Madonna. Pwede ka bang bumili ng kahit isang pirasong hinog na mangga? Yan ang pakiusap ni ina. Sige po, sagot ko naman. 4 na pwesto ng tindahan ng prutas ang magkakatabi sa lugar na yon. Agad kong pinili ang pwestong walang bumibili para mabilis akong makabili at makaalis. 1 kilo ang binili ko at habang hinihintay ko ang sukli sa pera ko ay nagulat ako nang makita kong may aso sa tabi ng paa ko at inaamoy ako. Akala ko'y kakagatin ako kaya't napaigtad ako't napaatras sabay tingin sa babaeng may dala ring prutas. Lester! Sambit ng babaeng nakatingin sa aso. Nahulaan kong siya ang amo ng aso. Akala ko kaagatin ako. Sabi ko sa salitang manobo. Nanatili ang babae sa kinatatayuan niya. Katabi ng aso niya kaya napatitig ako sa mukha niya. At hindi ako makapaniwalang kilala ko pala siya. Hindi lang basta kilala kundi kilalang kilala. Siya ang babaeng kahit siguro kailan ay hindi ko makakalimutan dahil siya ang unang babaeng nagpalasap sa akin ng langit. Kami ay nagkatitigan. Siya ay nakangiti na. Nelson? Kumusta ka na? Bati niyang matamis ang pagkakangiti. Sarah, usal kong hindi makapaniwala. Oo, ako nga. Oo, sukli mo. Sabi niya sabay tingin sa tinderang nag-aambot na pala ng sukli ko. Kinuha ko ang sukli na hindi man lang tumingin sa mukha ng tindera dahil ayokong alisin ang tingin ko kay Sarah. Parang may kung anong takot ako noon na baka paglingon ko, wala na siya. Wala na ulit siya kagaya ng kung paano na lang siya biglang nawala noon sa buhay ko. Naalala niyo siguro si Sarah. Siya ang una kong naging kasintahan at sa kanya ko rin unang naranasan ng makipagtalik. Ayokong basta na lamang kami maghiwalay ng umagang yon kaya't kagad kong inalam ang cellphone number niya. Bagay na pinagsisihan kong hindi ko nakuha kay Carmila. Ibinigay naman kagad ni Sarah ang number niya. Saan ka na nakatira? Tanong ko pa. Doon sa Lorsing. Nangungupahan lang ako. Nag-breakfast ka na ba? Baka gusto mo ako makasabay na mag-almusal para makapagkwentuhan man lang tayo. Nakangiti pang sabi niya pero bahagyang namumula na ang pisngi. Hindi pa ako nag-almusal pero hinihintay ako ni inay. Siya nga ang nagpabili nitong manggay. Kung gusto mo, doon na lang tayo mag-almusal sa kanila. Kagabi, birthday ni Tito Waldo. Kaya siguradong marami pang pagkain sa kanila. Wag na. Nakakahiya naman. Tsaka isa pa, kasama ko si Lester.
Sagot niya, ang aso niya ang tinutukoy niyang Lester. Di sige, pero Sarah, may tatanong lang ako ha. May asawa ka na ba? Nagkatuluyan ba kayong wala akong asawa, Nelson. Solo ko ang buhay ko ngayon. Nakangiti pa rin sagot niya nang mag-ring ulit ang cellphone ko. Hindi ko pinansin ang tunog ng cellphone ko pero si Sarah ang nagsabing baka importante ang tawag na yon. Baka yung misis mo yan, sagutin mo. Nakangiting sabi niya. Wala akong misis, Sarah. Single pa ako. Sabi ko sabay sagot sa tawag ni ina. Nasaan ka na, anak? Dito sa harap ng tindahan ng prutas. Nandito rin si Sarah, ina. Si Sarah? Yung girlfriend mo ng high school ka? Nagtaka ako sa narinig kong yon kay ina kasi alam kong sinikreto ko noon ang tungkol kay Sarah sa kanila. Oo, siya nga. Sagot ko na lang kay ina. Ayain mo siya dito, anak. Gusto mo, ipasundo ko na lang kayo dyan. Sarah, sumama ka daw, sabi ni ina. Ipapasundo raw niya tayo. Ay, madala akong sasakyan. Sagot ni Sarah. Ina, may dala daw siyang sasakyan. Hintayin mo na lang kami dyan. Okay, sige anak. Noong ibalik ko ang cellphone sa bulsa ko, nakangiti pa rin si Sarah. Sa totoo lang, malaki ang pinagbago niya. Nung kami, hindi siya palangiti. High school kaming pareho noon pero masyadong seryoso ang buhay niya. At parang lagi siyang nagmamadali sa mga bagay-bagay na tila ba inip na inip sa buhay niya. Yan ang sasakyan ko. Nakatawang sabi niya sabay turo sa kulay yellow-orange na e-trike o yung chargeable na motor na may bubong at upuan pa sa likod. O halika na, Nelson, at ihahatid pa natin si Lester sa inuupahan namin. Hinatid nga muna namin si Lester. Naikwento sa akin ni Sarah kung paano napunta sa kanya si Lester. Pinulot lang daw niya ito noon, tuta pa si Lester. Madungis at gutom na gutom ang tuta noon. Kinupkop niya at halos ituring niya ng anak. Noong nasa tapat na kami ng gate ng malaking bahay ni Ina at Tito Waldo, doon na nagparking si Sarah. Ang sabi niya, Nelson, nung nasa Maynila ka, nagpunta ako dito. Nakausap ko ang mother mo, pero that time, may kinakasama ka na sa Maynila kaya nung sabihin ng mother mo na tatawagan ka niya para sabihin nandito ako, pinigilan ko siya kasi ayoko na makagulo pa sa inyo. Bakit ka naman makakagulo? Hindi naman siguro masama ang mangumusta. Ito ang naisagot ko sa kawalan ng maisip na tamang sagot. Nelson, nung time na yon, hindi ako nagpunta dito sa mother mo para lang mangumusta. Gipit na gipit ako noon dahil na-dengue yung anak natin. Tinulungan naman ako ng mother mo. Nagbigay siya ng pera pero hindi na naituloy ni Sarah ang pagsasalita dahil naiyak na siya at ako naman ay nalito sa sinabi niyang anak namin. Sarah, ba't umiiyak ka? At saka yung sabi mo anak natin? Nabuntis mo ako noon pero kaya ako lumayo sa'yo dahil ayoko maka-apekto sa pangarap mo. Magka-college ka pa lang noon at ako naman, wala akong ibang gusto noon kundi magkaanak kaya lumayo na lang ako sa'yo.
Kaya lang Nelson, hindi nakaligtas sa dengue si Carson. Carson? Oo. Yun ang pinanghalan ko sa kanya. Kinuha ko sa pangalan ko at sa pangalan mo. Paano pangalan mo? Sarah ka, di ba? Sarah Karima, ang buong pangalan ko, Nelson. Palayo ko lang ang Sarah, pero nung kasama ko pa ang pamilya ko, Karima ang mas madalas nilang itawag sa akin. Hindi na rin nakita ng mama ko ang anak ko kasi di ba itinakwil nila ako noon. Sa magkahalong pagkalito at lungkot na namayani sa katauhan ko noon kahugot ay bigla ko nalang niyakap si Sarah. Noong kayakap ko na siya, muli siyang umiyak kasabay ng paghingi sa akin ng tawad dahil sa pagkawala ng aming anak. Hindi ko maalalang naikwento niya sa akin noon na itinakwil siya ng pamilya niya nung high school ako. Ang natatandaan ko lang ay parang easy girl siya noon. Sa unang pagkakataong may nangyari nga sa amin ay siya ang nag-initiate at ako naman ay lalaki lang kaya't pinatulan ko pa ng paulit-ulit sa tuwing may pagkakataong makapagsolo kami sa pribadong lugar. Natatandaan ko ring nagalit ako sa kanya nung bigla siyang lumayo sa akin nung college na ako. Nasabi ko pa nga noon na kagaya lang din siya ni Ina, taksil at madaling madarang sa ibang lalaki. Noong kaharap na namin si Ina sa almusal ng umagang yon, hindi rin naitago ni Ina ang matinding lungkot nung malaman niyang hindi nakaligtas sa dengue ang bata na siyang dahilan noon kung bakit nagpunta nga si Sarah. At binigyan naman daw siya ng tulong noon ni Ina. Pero hindi pala sinabi ni Sarah noon kay Ina na anak ko ang batang nais niyang maisalba mula sa sakit na dengue. May apo na pala sana ako. Lumuluhang sabi ni Ina. Muli, humingi ng tawad si Sarah sa akin at kay Ina. Ang sagot ni Ina, gumulat sa akin. Magsama na lang ulit kayo. Bigyan niyo ulit ako ng apo. Nagkatinginan kami ni Sarah, saglit. Sumagi sa isip ko si Carmila na kasama ko sa hotel kagabi. Pero muling nagsalita si Ina. Wala ka pa namang asawa, hindi ba Sarah? At ikaw naman Nelson. Alam kong kasama mo si Carmila kagabi. Huwag mo nang patulan ng babaeng yun. Sasakit lang ang ulo mo doon. Hindi lang sa kanya, kundi sa pamilya niya. Carmila, narinig kong usal ni Sarah. Nakilala ko lang kagabi. Pinakilala sa akin ni Tito Waldo at sumama siya sa akin sa hotel. Kalimutan mo si Carmila, anak. Kayo na lang ulit ni Sarah. Pwede pa ba, Sarah? Ha? Sagutin niyo ako. Gusto ko nang magkaapo. Ewan ko po kay Nelson. Okay sa akin, pero Sarah, bakit ka ba itinakwil noon ng pamilya mo? Muslim ang pamilya ko, Nelson, at noon, pinapaasawa nila ako sa matanda. Ayoko naman kaya ako naglayas sa amin noong 15 pa lang ako. Tumira ako sa isang matandang dalaga. Pero pareho kaming malungkot noon at noon ko nakita yung hirap at lungkot ng buhay kapag wala kang anak. Kaya ginusto ko magpabuntis ka agad sa iyo noon. Gusto kitang pakasalan, Sarah, pero paano natin gagawin yun kung hindi pala kayo okay ng pamilya mo? Paano natin mahihingi ang blessing nila sa pagpapakasal natin? Wala na akong magulang, Nelson. Ang mga kuya ko naman nasa Sultan Kudarat.
Tagaroon talaga kami at mas lalong galit sa akin ang mga kuya ko kaya hindi na rin ako nagpapakita sa kanila. So, Kristiyano ka na rin ngayon? Parang ganun kasi si Carson. Pinabinyagan ko noon sa Katoliko. Nung ilibing siya, sa Katoliko rin siya binasbasan. Muling bumigat ang dibdib ko sa kwentong yun ni Sarah, maging si ina kaya ang sabi ko, tama na Sarah, kalimutan mo na si Carson. At kung papayag ka talaga, sige, magpakasal na lang tayo sa Katoliko at gagawa ulit tayo ng maraming anak. Nagawan naman namin ang paraan na makasal kami ni Sarah noong December 8, 2023. Si Mama Leonora, ang dating matandang dalagang kumupkup noon sa kanya ang tumayong magulang niya. Pero at that time ay may asawa na rin si Mama Leonora at marami na siyang anak-anakan, mga anak ng biyudong si Tito Romy na napangasawa niya. Isang linggo makaraan ng kasal namin ni Sarah ay pinilit ko siyang magpunta kami sa Lambayong, Sultan Kudarat, sa kanyang pamilya kasi gusto ko lang formal na ipakilala ang sarili ko sa mga kapatid ni Sarah. Ayaw ni Sarah, natatakot siya pero may kung anong bigat kasi sa dibdib ko na parang tuluyan nang nilimot ni Sarah ang kanyang pamilya. At para sa akin ay hindi yun tama lalo na't kaming dalawa ay bubuo na rin ng sarili naming pamilya pero siya ay tumatalikod na sa kanyang sariling pamilya. Naisip ko, paano kami babasbasan ng Panginoon ng masaya at matibay na pamilya kung siya ay tumalikod sa kanyang pamilya? Isang kuya lang ni Sarah ang naroon noon sa kanila, kasama din ang kanyang hipag na dating Kristiyano at kapapanganak lang noon sa kanyang bunsong ipinangalan pa kay BBM. Isa siyang loyalista at sa kanya ko pa nga nalaman na ang Lambayong pala ay dating Mariano Marcos. Yun dati ang pangalan ng kanilang bayan dahil naging bayan noon yon nung panahon ng tatay ni BBM na si Ferdinand Marcos, pero nung panahon ni Cory Aquino, pinalitan naman ni Cory Aquino ang pangalang Mariano Marcos at ginawa nga niya itong Lambayong. Ang Lambayong naman sa Maguindanaoan ay kulay purple pero sa Sultan Kudarat, ito ay isang plant na namumulaklak ng kulay pink and purple. Mabuti naman ang kuya at hipag ni Sarah. Teacher ang kuya niya kaya maayos namang kausap pero sa huli, hiniling pa rin nito na kung maaari ay yakapin namin ang Islam para daw tuloy ang matanggap si Karima o si Sarah ng isa pa niyang kuya, ang panganay nila kaso nagmatigas at nanindigan si Sarah na hindi na, lalo na't sa Katoliko nga kami nakasal. Bago kami umuwi ng Bulacan ay nagpunta kami ng Compostela. Naroon na noon si Ate Liway pati ang 4 nitong anak. 5 ang anak ni na Ate Liway at Kuya Eloy pero yung panganay ay maagang nag-asawa. Si Arvin na nakasama ko doon ay pangatlong anak nila at ang pangalawa ay si Maya. Wala pa rin si Kuya Eloy noon pero nagawa ni Ate Liway ang magdesisyon noong sabihin kong
aampunin namin ang isa sa mga anak nila. Pag-aaralin ka ako namin. Si Maya kaagad ang tinuro niya dahil may pangarap daw si Maya. At ubili man noon si Maya, subalit dahil sa karisma ng asawa ko ay sumama din sa amin si Maya. Nung umagang pababa na kami ng bayan, kasama sina Sara at Mara ay nakasalubong pa namin si Carissa. Nakangiti naman ito sa amin kaya't binati ko siya ng Merry Christmas. Tumango siyang nakangiti. Hindi ko nagawang ipakilala sa kanya si Sara dahil hindi ko alam kung tama pang gawin ko yon sa kanya. Si Ilona naman, mula lang sa isang kakilala ay nakasagap ako ng balita na may asawa at anak na rin ito sa San Jose del Monte, Bulacan. Tuluyan ko na rin siyang napatawad dahil wala nang puwang sa puso ko ang galit at panghihinayang dahil pinagkalooban na ako ng Diyos na isang uliran at mapagmahal na asawa, si Sara Karima. Sa ngayon kahugot ay nandito naman ako sa Japan. Hindi na ako nakabalik ng Taiwan at nag-try din ulit ako actually sa Korea noon pero siguro talagang nakatadhanang maranasan ko naman ang mag-factory worker dito sa Nagoya, Japan. Okay naman ako dito at alam kong magtatagal pa ako dito dahil hindi sila stricto sa age dito. Basta't malusog at masipag ka, okay ka. Hindi kagaya sa Taiwan at Korea na bawal ang foreign worker na may edad na. Anyway, 40 anyos pa lang naman ako ngayon, Kuya Bono. Nag-flight ako papunta dito sa Nagoya, Japan noong March 2024. That time, Kuya Bono, ay buntis na si Sara. Isinilang niya si Carnel noong December 2024. Nagpunta si Ina sa Bulacan bago pa mga nakang asawa ko. At hanggang ngayon ay naroon pa rin si Ina dahil hindi niya maiwan-iwan ang kanyang pinakamamahal na apo. Kontento at masaya ako kahugot. Pero kung pagpapalain pa kami ay marami pa kaming plano ng misis ko. Plano naming magkaroon ng 3 anak kaya't 2 pa ang bubuuin namin. Maligaya at taus-puso ang pasasalamat ko sa lumikha sa mga handog niya sa akin. Ang aking mahal na asawa, anak, at mga magiging anak pa. Hanggang dito na lang muna at muli, maraming salamat sa pagbabasa. Gumagalang at nagpapasalamat, Nelson. Sa lahat, Nelson, maraming salamat dahil kahit papano, kahit sobrang busy ka, ay naisingit mo pa rin padalan kami ng update ng iyong kwento. Napakaganda, I like it more ngayon sapagkat nalaman namin yung past kung bakit si Sara actually sa part 1 mo ay hindi mo man lang na-emphasize, ano? Kaya lang siya pala ang tadhana mo, napakaganda. Samantalang yung binigyan mo ng special na panahon, pagmamahal, oras, pera, ay niloko ka lamang. Ganan talaga ang buhay, ano? Sabi nga nila kung sino pa yung hindi mo tinuturing na special, siya pa talaga yung totoo. Siya pala talaga yung nakatadhana mo. Isang magandang leksyon din, ano? Ito ay masakit na kagat na katotohanan na kung tayo ay sobrang nagpapahalaga sa tao, hindi natin kamag-anak o kung minsan kahit kamag-anak pa natin,
lalong-lalo na kung siya ay special someone, love interest, sila yung nagsasamantala. Lumalaki ang ulo nila kapag nakikita nilang special ka na sa kanila. Sana magwardyahan natin yung ating mga damdamin kapag tayo'y nahuhulog sa isang tao. Huwag ipukol lahat, huwag ibigay lahat. Sabagat malaki ang tendency na sila ay magsasamantala, and worst, baka lokohin ka pa. Anyway, congratulations sapagkat may pinakasalan ka ng mahal na mahal mo at mahal ka. At sana ay magtuloy-tuloy, Nelson, ng masaya, solido, matibay na relasyon sa iyong asawa. At sana nga ay pahintulutan pa ng ating may kapal ang mga hiling mo na more handog sa iyo. Again, Nelson, maraming salamat for sharing your story. Samantala sa ating shoutout sa nagdaang kwento ni Daniel dito sa Kahugot TV, Margie Tumbalan, shoutout to you. Ganun din kay Ismaelo Lalan, shoutout to you. And pa-shoutout kami dito sa SPX Isabela RC Team. Number 1, idol na idol ko pa namin. Maraming salamat, Ismaelo Lalan. Thank you. And Valentina Soriano, shoutout to you. Jeffrey Romano, pa-shoutout Romano family from Batangas. Maraming salamat. Romeo Burinaga, shoutout Kuya Bono from Panakan, Davao City. Shoutout to you. Tama ba yung basa ko? Romeo Burinaga, shoutout to you. At sa lahat ng taga Davao City, lalo na dyan sa Panakan. And sana okay kayo pagkatapos ng nagdaang lindol. Lalo daw tumitibay ang lupa kapag nililindol. Sana nga. At sa susunod na may lindol ay hindi na kayo maaanuman. Mapagpalang hapon sa iyo, Kuya Bono, at sa lahat ng masugid na tagapakinig mo. Pa-shout po, salamat. It's Jenilyn Mangulad, shout out to you. Pa-shout, Kuya Bono, it's my birthday today, Honey Gem po ng Hong Kong. It's 10 days ago, so belated happy birthday to you, Honey Gem. Pa-shoutout Ken Bakit ko nga ni Floribel Raynon, Kuya, listening here in Apari, Cagayan. It's Harry Sindong. And pa-shoutout po sa misis ko na si Mary Jane Raymundo sa Dubai. Kuya Bono, soon padala ko rin ng letter na abutin ng 3 part. Reggie Raymundo. Ayan. Hindi kailangan ng 3 parts, ano? Kasi kung napansin mo yung mga nagpapadala ng mga 3 parts ay mababa na ang views sa dulo sa last part. So, kung kaya mong i-summarize, yung mga mahalaga lang at may kwenta at interesting na part ng iyong kwento lang ang isasali mo. Okay? And Ernie Galam, shoutout to you dyan sa Sharjah, UAE. Thank you. May papakinggan na naman habang nag-work. Listener here in Saudi Arabia. Shoutout to you, Marvic Parungaw Delphine. And Jessica Sibaluga, shoutout to you dyan sa Hacienda, Baggao, Cagayan na nandyan na kayo sa Saudi Arabia. Maraming salamat, Jessica. Sino po Daniel, asawa po ni Kirina? Hindi. Ibang Daniel ito. Ay, teka nga. O tama, hindi ibang Daniel ito. Daniel ang nakafocus sa kwento niya, yung kanyang anak at ang kanyang walang hiyang unang asawa yata. At naman din Gekon, pa-shoutout Kuya Bono, it's Miss Akon ng Hong Kong. Shoutout to you. Pa-shoutout Kuya sa asawa at mga anak ko, kapatid ko dyan sa Hong Kong at sa Baggao at sa papa ko at family. Asawa ko dyan sa Santiago, Isabela. See you in next month, Vina from Baggao. Maraming salamat, Vina. And Kuya Bono, pa-shoutout Manmet. Ang mapelpelo na awan upload mo. Tila dingdinggek o rehan damit bagay istorya tasika. Maraming salamat with feelings. It's Rhea in France. Agyaman na Rhea. Kuya Bono, pa-shoutout sa family Malana sa Namabalansur, Tugigaraw City at sa family ko. Family Bagawa sa Solana. Silent listener lang po ako dito sa Dubai. Ingat lagi. Janet Bagawa. And shoutout Kuya Bono sa lahat ng adik sa programa mo. Isa na dyan ang aking Mr. Naavid listener mo, si Dexter Pansico, at sa lahat ng nakikinig dito sa Ambagyo, Nueva Vizcaya. It's Emily
Padsico. Shout out to you and to your family. Listening from Honolulu, Hawaii, USA. Shout out sa mga taga-Gataran, Cagayan. Mula ito kay Lester Kabakungan. Uy, nasa Hawaii ka na pala, Lester. And sang Batacan, avid listener mo po ako, Kuya Bono from Cagayan, kasalukuyang nasa Lebanon, pero pauwi na ngayong 24. Salamat sa mga kwentong uploaded mo, Kuya, na siyang pampawi sa homesick at pagod namin. Ayan. Sang Batacan, shout out to you at malapit na ang pag-welcome home. Ingat sa biyahe. Kuya Bono, pa-shoutout man, met. I've been listener here since high school from Pinukpok, Kalinga. It's Arlene Garcia. Thank you. Kuya Bono, katatapos ko lang pakinggan ang kwento nila Rina at Daniel, and I saw this. Kala ko si Daniel na Rina din. Hindi, iba naman ito. And Chard de Vera. Ang hirap ha. Chard de Vea. Okay, 1982. Shoutout ko ba, I was listening here in Kuwait. Abangan ko ito habang nagtatrabaho. Pabati na rin sa aking pamilya sa Baggao. Teka, ba't nyo aabangan? Nandyan na. Van Mika, shoutout to you. Jackie Rambawa, maraming salamat ulit sa pakikinig. Assalamualaikum, Mudir Kuya Bono at tao listening here in Saudi Arabia. It's Aaron Matchas. Shukran sa pakikinig. Aaron Matias. Abangan mo always, Kuya Bono, sa pa-shoutout naman po, Bea and Ann from Taiwan. Thank you, and Eileen Yangguas. Shoutout to you. Shoutout, Kuya Bono. Danilo Suyat ng Isabela. Jamaica Sanchez. Shoutout to you. Shoutout, Kuya Bono, listening here in Laguna City, Lamtin, Hong Kong. It's Marilu Odlus. Hello, Kuya Bono. Always a banger here, listening in Bahrain. Proud Ilocano po, pa-shoutout po sa mga Antagan First tumawi ni Isabela at sa mahal ko, Lani Barrera ng Hong Kong. Ingat ka palagi, mahal na mahal kita. Salamat. It's April Taberna. Aaron Machas, shoutout to you. Hello, Kuya Bono. Leslie Benzon from Cagayan, Tuwa, but currently here in Saudi Arabia. Avid listener palang idi-adda kapay lang radyo o Radio World, Papa Bono. Pa-shoutout sa family Benzon, Bergonia, and family Blanza. Ayaman, God bless you also in your family. LYSL Libenzon o Leslie Benzon. Maricel Butacan says, thank you sa bagong upload. Always a banger here and listening here in Cyprus. Good day and God bless you po. Thank you, Kuya Bono. Sana araw-araw po magbasa ng mga kwento. Lagi kami may mapapakinggan. It's Cheryl Wandasan. Shout out to you. Desilin Alejandra, shout out din sa'yo kahit wala kang mensahe. Okay na yung isang puso. And grabe, hindi ako makapaniwala na may ganyang ina, ginagawang rocket ang anak. Buti di ka sumukong lumaban, Daniel. Okay din si Manet, palaban din, mautak siya. It's Love You 22. So yan na muna, mahaba ng ating shoutout. So hanggang sa muli at maraming salamat muli sa paglalaan ng oras sa ating programa. At sa iyo, Nelson, maraming salamat. Stay healthy, kaugot, stay safe, and may God bless us all.